We advise the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, Usapang Kalusugan. I'm your host, Ray Orosa, together with some of our associates and friends here. And magkakapiling po tayo rito sa susunod na isang oras. I must apologize to you also that last week I was not able to make it, but Brother Vic was there and very, very efficiently and competently filled in the blank. Okay, alam po ninyo sa umaga pong ito, inanyayahan namin bumalik dito yung isang dating guest natin na si Dr. Alfonso Lagaya. Marahil naaalala nyo that he was the one who also talked to us about acupuncture. Nakita nyo yung mga karayom na ginagamit nila pag nag-acupuncture sila. We asked him to come back here because we want to talk about bones again and the kalansay ng mga tao. No? Ano po. Si Dr. Lagaya kasi is the consultant ng section on Complementary and Alternative Medicine sa Department of Family Medicine, dyan po sa Ospital ng Maynila. At saka siya din po ang consultant and advisor on traditional medicine like acupuncture dito sa Western Pacific region ng World Health Organization. At siya rin po ang unang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare ng PITAC. He is also does a lot of acupuncture. So we are here to talk about how do you care for your bones, paano yung nananatiling matibay. Kasi lalo na pagka tumatanda kasi ang maraming may lalaki o babae, yung nadudulas na ganito, nababakli agad ang mga buto nila, whether it's the arm or the leg or the hip, nagkakaroon ng problema. Kasi most of the time po kasi ang problema sa buto is largely a dietary thing. Pero kailangan malaman natin kung bakit matibay pag bata ka, mahuna pagka ikaw tumatanda. Maintindihan natin a little bit of the biology kung bakit rumurupok ang buto. Ha? Ay hindi sa lumalambot, kundi nagiging marupok, nagiging manipis. And that means na natanggal lang a lot of calcium. So, I want to welcome again, of course, my partner here, Brother Vic Chua, at saka, of course, si Dr. Alfonso Lagaya na siyang nandito ngayon para sumagot sa atin. Pag titingnan natin dito, napakadami po kasi na bagay na kailangan maintindihan ng taong bayan para maging manatili ang kalusugan ng ating mga buto, ng ating mga kasukasuan dito na kuminsan di mo igalaw. Paggising mo, nako, lahat ng klaseng kalatok nangyayari sa katawan ninyo. Alright, Doktor, ano ba ang arthritis? Okay. Ang arthritis kasi po, when you say yung arthro is the joints. Itis is inflammation. Okay. Kaya po, inflammation of the joints. Alright. Kaya kadalasan po, magkakasama na yan. Ang joints po, pag kumain kayo ng chicken, alam niyo naman, di ba, yung duktungan ng buto na yan. Yung malambot na yung ligament, yung cartilage. So, isabihin may mga pyesa yan. Ang pyesa na number 1 would have to be yung buto mismo, so matibay yun. Tapos mayroong puti around it. Those are the cartilage. And then, tapos around that, mayroong capsule that holds the two together. Kaya po yung capsule na yun, yung puti dito sa kaputi na ganyan, those are the cartilages that holds it. They are also responsible to produce the fluid. Tsaka yung synovial tissue na yun po. nagkakabit-kabit din doon. Tama po. Those are the synovial tissues that is producing the synovial fluid. Yun po yung ating lubricant. So, dapat po palagi magandang ating pyesa para sa ganun maganda ang mobility. At tama po sinabi niyo, pag mga nagkakaedad na, tatlong concern natin yan. One is mobility. Kaya pag nagpunta kayo sa mga drugstore, yan ang mga main concern. Mobility, the other one is something to do with sleep, the other is something with digestion. And if you're going to look at all those complaints, it boils down again na all of them are related to each other. Opo, tama po kayo. Kabit-kabit yan. Tsaka kailangan nakita nyo, pagka tumatanda, bakit ba umuugod-ugod ang paglakad? Opo. Bakit na ngayon marahan ang paglakad? Parang wala nang mobility gano. Yes, tama po diba? yun. But in effect, balik na naman tayo, as with a lot of ailments sa katawan, hindi lang sa mga buto, is the whole idea of lifestyle. Yes. Di ba? Kung paano kang nabubuhay
ganun ang kalusugan o kakulangan ng kalusugan ng iyong katawan. Kanya lang ngayon, nagpo-focus tayo sa kalansay, sa mga buto natin dito, lalo na pagka, lalo na maski na sports-minded ka, maski na bata ka, nagkakaroon ka ng pain dito, yung tinatawag nilang tennis elbow, o kaya kung ano pa mang ibang problema ang nangyayari dyan. No? So, yun ang natin tingnan. So, ang arthritis kanyo, Doc, is lahat ng joint. Opo. That means, for example, sa kalingkingan ko, 3 ang joint yan eh. Opo. Tama po yun. Di ba? So marami palang joint. Kumisan, hindi naman lahat na aapekto. Yung mga dulo lang kumisan ang namamaga, nagkakaroon ng, that's another issue na kailangan natin tingnan, nagkakaroon ng mga uric acid deposits. Yun, opo. Isa mga kategorya yun ng arthritis. Saan ba nanggagaling yung uric acid na yun? Hindi naman ako kumakain ng asido. Or at least hindi ko alam na kumakain ako ng asido. Ang uric acid kasi po, nasa katawan naman natin yan sa mga kinakain. Ano po? Kaso kapag may factors na kumakati, ibig sabihin po natutuyuan yun at lumalabas kayong kristal. Ang problema sa paglumabas yung kristal, so anong factors that made it, yung po di-discuss natin mamaya na po. But just to see anong complaint ng pasyente, bakit pagising sa umaga namamaga at sumasakit ang tuhod, minsan nakakarinig pa ng tunugan yan. Kasi po nangyayari dyan, kapag sedentary tayo natutulog, yung, di po ba pag nag-defrost tayo ng ref, tapos po i-on uli, hindi ba nagkakaroon ng thin layer ng ice? That's exactly what's happening sa joints natin sa gabi. Nagkakaroon ng thin layer of those crystals na nagsisettle. Ngayon, pag maraming crystals po na magsisettle yan, hindi lang po on this side, also the other structure here, magdidikit na po yan para kay may sandpaper, kaya pagising sa umaga, nagkikiskisan yan. At kapag nagkiskisan yan, it will now cause irritation kasi sandpaper eh. So may kakaroon ng irritation, mamaga ngayon. Masusugatan at may inflame yung mga magkakaroon tissue. ng inflammation, tama po. Pag ganoon ng inflammation, maraming fluids, mamaga. So nagsiswell Pero yan. yung inflammation na yun, yung presence of fluid there, is a reaction ng katawan yun to try to heal. Opo, tama kung ano po. man ang nasugatan doon that causes the inflammation, no? It's a temporary discomfort. Oo. Kapag po nasolve natin yung problema, kusang huhupa po yan. Oo. Okay. So, ito ngayon, ang tingin ko dito, right? For example, just the issue of uric acid, how do you make sure na hindi ka nagkakaroon ng uric acid deposits? Some people claim na genetic yan eh. Okay. Brother Big, di ba? Sinasabi nila, hindi kasi nakuha ko ito, yung tatay ko ganito, yung lolo ko ganito, yung nanay ko ganito, kanya ganito ako. Naniniwala ba kayo doon? In a way, para po meron tayong factory defect. Totoo po yan. It came from the genes. Pero isipin din po natin kung anong niluto ni nanay, yun ang kinain ng mga kapatid at lumaki tayo ng ganda ng pagkain. So it's also some kind of an environmental influence in addition na predispose yung ating genes to such ailment. Okay. How really reliable is this theory of genetic predisposition? Wala tayong magagawa eh. Kaya It's not my question na wala tayong magagawa, but I'm just asking about whether that is really a cause. Kasi pag pinanganak ka, wala kang problema eh. Di ba? You don't have any of these ailments. Meron din po. Pero may time bomb na tinatawag, may triggering point na lalabas na lang po yan. Pag nagsama-sama na yung factors, unang magmamanifest doon sa isang taong predisposed to So, ang sinasabi mo dito, habang ang sanggol ay nasa sinapupunan ng ina, yung ang diet ng nanay mahalaga sapagkat yun ang pinapakain niya sa sanggol, no? Tama po Tapos ang kanyang emotional state mahalaga din, ang paraan niya ng pamumuhay mahalaga. At lahat yan ay mayroong epekto na hindi natin masuring maigi habang nandun pa sa tiyan. At marahil, ito ang lumalabas many years after you are born. I guess the genetic disposition is really, it's reliable because pag pinanganak ka, kamukha ka ng nanay mo, ng tatay mo, hati eh, hindi ba? Example na genetics yan. Totoo po yan. Pero nga lang po, pag tumatanda na tayo, anong exposure natin doon sa bata na yon? Halimbawa po, yung pong gatas ng ina, alam naman natin masustansya yan, saka po panlaban sa infection. Kaso nga po, marami sa mga nanay ngayon nagtatrabaho, so kailangan mag-battle-fed na. Okay naman po yung battle-fed. But is that as real? Kasi ang pagkaalam ko, it's only bagong panganakang bata na lumalabas ang colostrum that kickstarts the immune system of a child. Yes. But after the colostrum is gone, the milk in and of itself, I don't know whether it has an impact on the child. Of course, it's nutrition, no? To help build strong bones and muscles and the development of the brain and things like that. Pero does that still have a major effect on the immune system? Opo, malaki po. Halimbawa po, yung isang nanay, nagkaroon po siya ng sore throat, nagkaroon siya ng bacterial infection, pharyngitis, tapos po nagpapadede siya.
what happens, the mother will now create an immune system para po paglabanan yung bakterya. At na-develop po yun, nagpunta sa dugo, nagpunta sa gatas, nainom ng bata. Kaya po mangyayari nito, Anong pupunta sa bata? Yung gatas. bakterya? Yung gatas po o muna, yung gatas. Hindi, pupunta sa bata, yung bakterya o yung antibody? So, ibig sabihin po, exposed po yung lahat na nandun sa kasambahay, exposed po doon sa bakterya. Okay. Mangyayari po, yung asawa, magkakaroon ng pharyngitis, yung bata hindi. Kasi po yung bata, kahit na nalalangkap niya yung bakterya, nakakuha din siya ng antibodies against From that the mother. from the mother. Does the infant create its own antibodies? Mayroon din po, nagde-develop din po tayo. Pero immature pang immune system, hindi pa fully Tama developed. po. May tinatawag tayong active, may passive. Yung po sa gatas ng ina, passive po yan. Pero yung active, yung talagang ma-expose tayo. Kasi sabi nga daw, wala daw namamatay sa dumi. Although meron naman ganun, totoo, sabi ng matatanda. Pero sana po ma-expose din tayo sa mga ganyang elements para lumakas. Lahat ng maraming tao na napakalinis ang pamumuhay, patalunin mo dun sa estero, kinabukasan may sakit Pero yung mga nakatira sa tabi ng estero, talunan, lagoy araw-araw, walang nangyayari sa kanila. But kasi ang buong katawan po kasi ng tao is a bacterial flora, a viral flora, a fungal flora. Yes. So marami pong living organisms sa atin that are symbiotic sa ating katawan at pamumuhay na ang kailangan lang balansyado. Yes. Pag nawala yung balanset, nang ibabaw yung bad bacteria, problema ka. O nang ibabaw ang virus, problema ka. Pagka na-overwhelm po ang immune system. Yes. Ang ginagawa naman ng immune system, tumitirada yan para maibalik yung tamang balanse. And that's how you maintain and preserve your health, partly because of your diet, yung pamumuhay mo, may ehersisyo ka ba, anong kinakain mo, anong trabaho mo, at ano ang kapaligiran mo. Yun ang mga malaga. Pumapasok na mga question. 0916-736-1553. Ano po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng arthritis? Paano po ito maiiwasan? Sige, Doc, you have the floor. 5 components po yan. Number 1 would be kumustang exercise, itong nag-text sa atin. Pag kulang kayo sa exercise, mangyayari po nito na manghihina yung mga buto. Kasi po, God goes, kailangan nyo ibibigay. Kasi po nagtatampo yung taas. Ayaw mong gamitin, ayaw mong maglakad, gusto mo sumasakay ng sasakyan, gusto mo sumasakay ng tricycle, o sige, babawiin ko sa'yo. So, number 1 is exercise. Wala pang pollution pag naglakad ka. Depende po kung saan po kayo. Hindi, walang pollution kang nilirelease sa environment. Kesa sumakay ka ng jeep, tapos lahat ng mga diesel and gasoline fumes lumalabas. Tama po. Talking about vehicle, ang sasakyan po natin, the more you use it, nagkakaroon ng wear and tear. Ang katawan natin, the more you use it, nagkakaroon tayo ng reaction para po tumibay, kumapal, magkaroon ng fluids. Yun at kailangan ng joints natin. So, instead of wearing out, proper exercise will enable you to develop a stronger body. Opo. So, exercise involves 2 things. One of it is strength, the other one is mobility. Dapat po galaw ng galaw. Kung gusto niyo po maging bata, galaw ng galaw. Kung gusto niyo maging matanda, then stiff na lang tayo. Well, dito naman hindi na naiintindihan ng maraming tao na akala nila punta ka sa gym, magbubuhat ka doon, papalaki ka ng muscle and it's okay. There are several aspects to exercise na kailangan natin tingnan. Dalawa, first, you build your cardiac reserves, but you must also build your lung reserves. Yes. Yun ang dalawang aspeto po ng ehersisyo na mahalaga. Kanya hindi pwedeng isang klase lang ng ehersisyong iyong gagawin. That you have to, and it also in moderation. Pero alam mo, maraming teorya din yan na nagkakaproblema. Bakit? Sabi nila, don't exceed the 85% of your heart or lung capacity at your age. But how will you develop the reserves if you don't go beyond it? Yes, tama po yan. So a lot of people are saying, hindi maganda yung ehersisyo. Tuloy-tuloy na yan, isang oras ang gusto nila yung pag ganun-ganun. Panik, panaog. So you get exertions, you're able to increase your muscle and your lung and your cardiac reserves. And then, of course, kailangan mo din to maintain your muscle mass, a little bit of resistance exercises. So, kailangan po makukompleto yon. At saka magandang epekto ng ehersisyo kasi it boosts your immune system. True. That's true. Nakakapagpalakas po talaga ng ating immune system yan. Itong question, 0905-237-0272. Good day yan, Pastor Ray. Ang pag-maintain po ba ng glucosamine sulfate, walang side effect sa may type 2 diabetes? Thanks po. Ang glucosamine po is a nutraceutical category. Sa pag pinaan niya sa BFAD, lalabas po nutraceutical. Yan sabihin pagkain. Ang pagkain po are spare parts of our body.
So you break it down into and then you eat it and then pagdating sa katawan natin, mamumuo yung spare parts, gagawin panibagong joints. Yung sinasabi nga nila, some studies dito at makikita nyo, some chiropractors also try to recommend this, is you take 2 types of glucosamine. One is glucosamine sulfate and the other one is glucosamine hydrochloride. So, and you daw, kailangan mo pareho. But alam mo, the problem with glucosamine, ang sabi nila, it works about 50 to 60% of the time only. So, there are some people who will take glucosamine sulfate or hydrochloride. Walang mangyayari. It will not substantially improve whatever condition they are suffering from. But I don't think it has any, pagkaalam ko, walang side effect ito sa type 2 diabetes because ang type 2 diabetes is a totally different thing. It's a metabolic problem. Di ba? Na you have insulin resistance. So the Isle of Langerman sa ibabaw ng bawat cell mo, hindi matanggap yung insulin, tapos kasi yung insulin kailangan nasa sa loob ng cell, hindi lumulutang sa dugo, para dukotin yung sugar sa blood mo, gamitin as energy in the cells. Pag hindi po nangyayari yun at mataas lang parating sugar mo, yan ang tinatawag na type 2 diabetes. Alam mo yung sa type 2 diabetes, yung excessive sugar, ang isang culprit dyan din sa pagka-arthritis. Because actually, yung... Very acidic yun hindi, yung type 2 diabetes causes yung sugar, causes some kind of glycolysis. And then, itong mga ugat, pag nakita natin yung dalawang joint, yung joint na yun, meron siyang sinasabi na soft bone. Yung soft bone, kailangan bibigyan mo siya ng nutrition. Yung nutrition na ibibigay mo sa soft bone for the maintenance of the bone. Ang tanong, pag oras na limbawa, walang nutrition, what will happen? The bone in itself will be weakened. So that is the cause of yung bone degeneration. Wala kang supplement. Now, what happened with diabetes is yung mga blood vessel going to the soft bone to supply the nutrients are affected because of glycolysis. Walang nasisira yung blood vessel, yung So anong mangyari? Hindi dumadalo yung dugo, hindi nadadala ng nutrition. Kaya yung diabetes with osteoarthritis has something related with each other. Okay, in other words, alam mo, lahat naman dito talaga sa katawan natin, kabit-kabit Opo, One condition issues. affects another. Tatawag ni Edwin ang Antipolo, meron po bang herbal medicine ang effective sa arthritis? Yes, or po. is it, go ahead, Doc. Meron po. Sa Department of Health, they're promoting pansit-pansitan. Yan po yung mukhang puso ang dahon, na makikita nyo, tumutulo po yan. Kung tumutubo, kung saan may mga tumutulong tubig. Which is, 2 ways. One of it is very effective because it can absorb heavy metals. It can, kapag ginawa nyo parang salad, pinitas po ninyo, tapos hinugasan, tapos parang kumakain tayo ng pipino, di ba? Merong suka, may asukal. Pwede pong papakin na ganyan. So after blanching it, para mawala yung mikrobyo, pwede pong kainin yan. And that's very good for uric acid. But warning lang, huwag niyong kukunin yung po mga tumutubo kung saan may mga malapit na mga metals. Kadalasan Ma-absorb yung metal, yun ang kakainin mo. Tumutubo po yung kadalasan sa tumutulong aircon. Siyempre, mga bakal po yan. So, bawal ungyok nga gawin yan. Mas maganda, if you know, yung sa UP Los Baños Technology, meron silang tinatawag na hydroponics. So, yung pagpapalago ng mga halaman na ito. Without the soil, without the soil. And puro water lang. Kaya po malinis. Yun po maganda. If you know the technology, gawin nyo po sa bakuran ninyo at palagi nyo pong hina-harvest, kinakain. So, but that's only one, aside from the pansit-pansitan, wala na bang ibang maiinom? Well, will drinking a lot of water help? Yes. Para maalis yung uric acid, so hindi, at least kung hindi man gumaling, hindi lalala. Opo, tama po. Para may ma-neutralize yung uric acid nyo so that you will take it out. And many times, taking 8 to 10 glasses of water a day, kanya, tingnan niyo po ninyo kung gaano ba karaming tubig ang iniinom ninyo. Meron kasi pong timpla. We call it by liters. Kasi po ang doktor, pag nagreseta yan, isang pasyente na walang kakainin, puro swero lang, alam namin ilang swero ang dapat na pumasok sa maghapon. You need to take 1 liter to run for 8 hours. Yung po yung reseta namin. Ibig sabihin, in 24 hours, we need to have 3 liters for that. Ang tanong po, kapag you have no time to measure whatever you're drinking, ang gagawin nyo, titignan po ninyo ang kulay ng ihi. If it ranges from light yellow to dark orange, ibig sabihin po dehydrated tayo. And what causes dehydration? One of it is lack of water. The other one is the intake of things that makes us urinate.
yung po mga magiinom ng mga beer, ng mga ano dyan, alam natin, after, Or coffee, which is causes you to opo, dehydrate. It is a diuretic, opo, yung mga Diuretic coffee. yun eh. Mabisa naman pong coffee. Some claims it's good for the health, ano po, pero too much of everything is It's not good. dangerous. There are some beneficial effects po ng kape, and they've discovered this especially with respect to your colon and other things. But fundamentally, sabi nila ang safe level dyan sa isang araw, may 3 to 4 cups and that's enough. Kasi nga po, depende kung anong Depende rin kung size anong, eh. Oh. Hindi, baka naman ganyan ka lang, 1 litro kape iniinom. Hindi, isang tasa lang sinasabi ko. Hindi po 1 litro. Maybe 3 cups of coffee a day is fine and you'll be okay. Pagka lumampas ka na ron, masyado ka namang madidehydrate. Alam mo, there are many, some very, very interesting things to kung bakit tayo nadidehydrate. And that causes a lot of leaching of minerals from our bones. And that is because of the alam mo kasi ang water molecule 7-sided eh. And sometimes pagka medyo matigas ang covering ng cell, hindi na makapasok ang tubig. But do you know that you can now obtain a catalyst that will convert the water molecule to 2 sides instead of 7. So andaling pumasok to hydrate you. And so that, of course, also the idea na iinom ko ng tubig tapos walang trace minerals and elements. And now, it's only now that they're discovering kung gaano pala kahalaga ang trace minerals and elements for the maintenance of health. And many of them, things like boron and all the other trace minerals, akala natin napakaliit na bagay pero mahalaga pala. Kanya, sanang magagalit man tao, pag iinom kayo ng tubig, sa akin, water made through distillation is dead water. Wala nang laman yun kung hindi H2O, and that's, walang minerals, walang trace elements, etc., etc., and it's dead water. Hindi nakakatulong sa katawan. Kasi po, nung unang panahon, we are drinking from the spring. Kaya po maraming mga minerals po dyan. But ngayon, saan kayo makakita ng spring? Puro polluted na po ngayon ng source But of it water. also comes from the scientific paradigm. No? Eliminate all bacteria. That's still, you trace it all the way back to Pasteur again in his mistaken theories. No? And that's become gospel truth for allopathic medicine. But it's only now that medyo bumubuka ngayon ng allopathic medicine at nakikita. Ikaw naman ay doktor ka rin, di ba? Alam mo naman ang pinag-aralan mo sa medical school. And how much more learning you had to add to come to this point in your life. Di ba? From Edna, 0929-460-1109. Ano po ba ang migraine? Palagi pong umaatake ang migraine ko pag pagod at puyat ako at kung kikilos ito. At kung may monthly period. Thanks po. That is a clear sign of dehydration. Kapag pag pagod kayo, hindi kayo nagiinom ng regular water nyo. Kasi po kung nasa opisina kayo, meron kayong sariling 3 liters of water per day, alam nyo yan. Pero pag kayo bumiyahe, kadalasan pag bumiyahe, ayaw natin nagiinom ng tubig. So, you become dehydrated. Pag may mensya, lalo na kung pinapawisan ka, no? The more, lalo tayo nauubos yung ating water level. Pag nagmimensya, sabihin nyo also losing lots of fluid. Kaya po mangyayari, mas madalas sumakit ang ulo itong mga babae na nagmamigrant, saka po mga may dysmenorrhea. Sabay po niya na yung nagmimensya. Ang kailangan lang pong gawin, be conscious of that 3 liters of water per day. Alam mo, there are a lot of gadgets that are now available that are meant to relieve. Kasi sinasabi nila, inflammation of the veins sometimes is what causes migraine headaches. Although, I don't think there has ever been anything that says, hindi, ito talagang cause ng migraine. Marami rin causes ang migraine. Ito kasi po nangyari doon sa dilatation. Ito yung dugo natin. May mga tubig po yan. Kapag maalat ang dugo natin, it absorbs water from the surrounding structure. So, yung po mga cells, magsishrink. Yung po ang sasakit ngayon, tapos magsiswell po ito. And to the point na minsan tumataas ang blood pressure natin kapag dehydrated tayo kasi nga po puro asin. So, what you have to do is to dilute it. That's one. The other one, of course, is to see kung are we taking, yung pong mga umiinom ngayon ng mga diuretics, especially mga alak, mga ganun. Minsan maganda po yan. They claim red wine is good. They claim coffee is good. For its resveratrol. Opo, yun mga complaint. Pero nga po, what is in extreme should be on limitations lang po tayo. Okay. Iba naman ang usapan natin. No? We've been talking about arthritis. Anong definition mo ng osteoarthritis? Okay. Osteo means bones. Arthritis is the joints.
So it's a general term na nagkakaroon po tayo ng degeneration of the joints. So, shortcut na lang to arthritis. Opo. Arthritis. Sa Tagalog, tawag natin rheuma. Oo. Ano po? Pero meron naman sinasabi, rheumatoid arthritis, Iba naman po sa yun. osteoarthritis. Ano bang understanding mo naman ng rheumatoid arthritis? Opo. From the basis of arthritis, maraming different subclassifications po yan. So yan, sinasabi niya po, meron tayong rheumatoid, may mga osteo, may mga infectious, marami po yan, kategorya. Pero ang mga listeners, ang viewers po natin ngayon, ang concern lang nila, masakit ang tuhod ko. Sana po mawala ang sakit ng tuhod ko. And your program is the one delivering that lifestyle para wag pong babalik. Kung magpatuloy, syempre consult your doctor, restahan kayo. Pero kung sawan-sawa na kayo sa mga gamot, na minsan po sinisikmura na tayo because of the side effect of it, you combine what the doctor is prescribing and what lifestyle we are now sharing to this program. Okay. So, meron naman tayong question dito. Ay, kanya lang sinisignalan ako. Time now for a few reminders. Huwag po kayong mawawala. We'll be right back.